Good morning. Magandang umaga, Tagkawayan, Quezon. Magandang umaga, Dulong Quezon at Bigolandia. Uy, ano bang weather? Okay naman, ano? Partly cloudy. September 10 na po ngayon, 2024. Sumasa inyo po ng live ang programang ipinagkakaloob ng tanggapan ng Punong Bayan, Mayor Carlo Elisa at ng Public Information Unit. Ako po si Reden de Villa. Makakasama niyo po ako sa susunod na isang oras para sa programang maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyon. Ito po ang PIO sa Teleradyo. Good morning, good morning, good morning. Tuesday ngayon, ha? Tama ba? Tuesday ngayon. Feeling ko ho kasi ay nakakalagitnaan na kami ng linggo. Ayan. Kasi kahapon, naibalita ni Mayor na medyo madami-daming madami siyang meetings po kahapon. Mamaya, ipagkakaloob po namin sa inyo yan. Pero may mga binabantayan pong sama ng panahon. Ulit ang DOST Pag-asa. Mayroon pong isang low pressure area sa may dulong bahagi ng Luzon. Pero mayroon pa pong isa na nasa bahagi po ng Pacific Ocean. Actually, dalawa pala. No? Dalawa yung binabantayan sa may bahagi po ng silangang bahagi ng Pilipinas. No? So mamaya, tingnan natin yung weather forecast ng Pag-asa. Pero today, ang lagay ng panahon, ayon doon sa mga forecast na nabasa natin kahapon, generally partly cloudy ngayon. So sana walang masyadong mga pag-ulan today para makatuyo kayo ng sinampay. Yung mga may mga nilabhan na hindi natuyo ng mga nakaraan. Pero syempre, tayo masaya pag ganitong medyo may mga pag-ulan dahil nakakapag-ipon ng tubig. Yung atin pong mga kababayan. Siyempre, yung mga pumping stations natin, yung mga reserva natin. Nabanggit ko yan kasi nung nakaraan pong episode ay guest natin, ang atin pong General Manager ng Tagkawayan Water District. Uy, teka lang, happy birthday lang muna ako. O baka may mga gusto po kayong batiin, comment down below, sabi ng ating mga kasama. Ha? Kung may mga gusto po kayong batiin ngayong umaga sa program natin, may birthday, may kasal, ano pa ba? Anniversary. May mga anniversary kayo. Si Jasper Huvida, mga friends natin sa Facebook, happy birthday. Kay James Rodilias, ayan, happy birthday. And kay Jan, kay JP Niebres, no, ng Del Gallego, Camarines Sur. At kay NC. Kay Bugoy. Kay Bugoy, Cortez, happy birthday. Naku, baka libre ngayon ang gupit diyan sa may NC Barbershop sa Morato, ha. Dahil birthday pa lang ngayon ng kaibigan natin. Ano papagupit, Je? Doon ka din nagpapagupit kay NC? Dapat sinabi mo oo. Para nakalibre ka. Ngayon pong umaga, pag-usapan na ho natin, ha, sapagkat nung nakaraan pong araw, ang atin pong Secretary to the Sangguniang Bayan, Sekbong Tadike, kanya pong tinatanong, nagka-crowdsourcing siya, patungkol po sa presyo ng baboy, no? Yung karning baboy sa atin pong pamilihang bayan. Dahil parang mukhang umaaray po ang atin pong mga kababayan sa presyo ng baboy. Baka naman sabihin nyo, porke programa ng munisipyo, hindi na tinatalakay yung mga usapin na may kinalaman sa atin pong mga mamimili, sa karapatan ng ating mamimili. Hindi po. Mamaya po subukan nating makapanayam ng mga mayroon pong kinalaman sa atin pong presyo, particular po yung karning baboy. Regular naman na itong mga taga-Tagkawayan Teleradyo sa pamumuno ng atin pong si Sir Wani, kasama po si Sir Aldwin Paligar at ang mga multimedia reporters ay nag-a-update ng mga presyo, no, ng mga pangunahing produkto diyan po sa pamilihang bayan
At ang ilan po sa mga nakikita din nga natin no, ay yun pong reaksyon ng ating mga kababayan patungkol po sa presyo ng baboy. So yan po ang pag-usapan natin ngayon pong umaga. Kung meron po kayong komento, meron po kayong suhestyon at opinion tungkol dyan, mag-comment lang po kayo sa atin pong Facebook Live na napapanood nyo po ngayon. Sa bayan po tayong napapakinggan, siyempre sa 101.7 FM Tagkawayan Teleradyo, Facebook page at sa Public Information Office Facebook page. So samahan po ninyo ako hanggang maya-maya ng konti. Sabi ni Sir Ramil San Antonio Borja, regard sa lahat ng batang lagpan. Ayan. Sir Ramil, magandang umaga po. Thank you for watching. At ang ating kabagang dyan sa tanggapan ng Punong Bayan, si Sir Arco Alino. Bakit iba ang pangalan? Sir Jill, ano ba nangyayari sa pangalan mo? At naging barko ka na dito sa, sa pagbati ko. Sir Jill Regondula, ha? Gandang umaga at sa lahat ng mga tag-office of the Municipal Mayor. Good morning! Bago po natin puntahan, pasadahan ng atin pong mga usapang lokal. Dito po sa PIO sa Teleradyo, puntahan muna natin ang ating mga headlines ngayon. 25 volcanic earthquakes na itala sa Bulkang Kanlaon. Naka-alerto po ngayon ang PHIVOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa aktibidad ng Mount Kanlaon sa Negros matapos na makapagdala ng malaking bilang ng mga pagyanig o volcanic earthquakes. Batay sa update ng PHIVOLCS, umabot sa 25 volcanic earthquake o pagyanig ang naitala. Simula po yan alas 10:35 kagabi. 5 pagyanig din ang naramdaman sa Canlaon City, Negros Oriental. Sa kasalukuyan nakataas pa rin ang Alert Level 2 sa bulkan kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius zone ng bulkan o Permanent Danger Zone. Ayon pa po sa PHIVOLCS, ang kasalukuyang aktibidad ng pagyanig ay maaaring magdulot ng pagtaas at pagputok. Okay, pagputok at pagtaas ng alert level ng nasabing bulkan. Samantala, tuloy-tuloy pong palalawakin ng Department of Agriculture ang controlled ASF vaccination nito sa mga lugar na infected ng sakit na ASF, lalo na sa mga nasa ilalim ng red zones. Sa utos ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., target ng Bureau of Animal Industry na palawakin na rin ang bakunahan sa iba pang lalawigan kabilang ang La Union, Quezon, Mindoro, North Cotabato, Sultan Kudarat at Cebu. Bukod rin sa maliliit na hog raisers, kasama rin sa ipaprioridad ang commercial pig farms na nasa red zones. Ayon kay Secretary Chu Laurel, layunin nitong masiguro na nanatiling sapat ang supply ng baboy sa merkado at stable ang presyo nito. Una na rin sinabi ng DA na minamadali na nito ang procurement ng mga bakuna kontra ASF. Samantala, batay po sa pinakahuling tala ng BAI o Bureau of Animal Industry. Tama, no? As of September 6, nasa 472 na barangays mula sa 31 lalawigan ang nasa ilalim pa rin ng red zones. Kabilang sa mga lalawigan na lubos na apektado ng ASF ngayon ang North Cotabato, Batangas, pati na rin po ang lalawigan ng Quezon. Samantala, CIDG nagbabala sa publiko hinggil sa pagkalat ng mga puslit na pekeng sigarilyo. Pinaigting pa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kanilang kampanya kontra sa mga pekeng sigarilyo na ipinupuslit ng bansa. Ito ang ipinahayag ni CIDG Director Police Major General Leo Francisco. Makaraang masabat nito ang suspect o ang nasa 3.6 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo mula sa 7 na aresto nilang sospek sa 5 magkakahiwalay na operasyon sa Mindanao. Kabilang sa mga ginalugad ng CIDG sa ilalim ng Oplan Mega Shopper ay ang mga lalawigan ng Sultan Kudarat,
Sarangani, South Cotabato, North Cotabato, gayon din ng Coronadal City. Bukod sa bilyong pisong pagkalugi, nawalan din ng bilyong pisong buwis ang pamahalaan dahil dito. Nagbabala pa ang CIDG chief na posibleng pagmulan ng public health hazard ang pagkalat ng mga puslit na mga peking sigarilyo at sinasabotahin ito ang anti-smoking campaign ng pamahalaan. Samantala, Alice Guo, pinatakas ng Chinese sakay ng yate. Isang Chinese national ang tumulong kay dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo na makalabas ng Pilipinas papuntang Malaysia at Indonesia. Sa pagdinig po ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, inamin ni Guo na bandang July sila umalis ng bansa na sakay ng yate sa isang port sa Metro Manila na inabot ng ilang oras bago sila lumipat sa malaking barko kung saan kinuha ng isang banyagang babae ang cellphone nilang magkakapatid para raw sa seguridad. Yan po ang nabatid sa pagdinig ng Senado kahapon. Ayon pa kay Guo, pumasok silang magkakapatid sa isang kwarto at doon sila nanatili ng nasa 4 na araw hanggang lumipat daw sa isang maliit na bangka na lumipas ng ilang oras ay nasa Malaysia na sila. Inihayag pa ni Guo ang nasabing Chinese national na nag-facilitate sa kanilang pagtaka sa isa na rin sa nagbabanta sa kanyang buhay ngayon. Ipinasulat ng komite kay Guo ang pangalan ng Chinese national na nagmamay-ari ng yate, pero nakiusap ito na huwag isa sa publiko ang pangalan dahil sa natatanggap niyang death threat dito. Anya, 5 death threat na ang kanyang natatanggap. Karamihan ay galing sa Pilipinas. Samantala, mananatili sa Philippine National Police Custodial Facility si dating Mayor Alice Guo hanggat hindi nare-resolba ang mga legal na issue tungkol sa kinakaharap nitong graft cases sa Capas Tarlac Regional Trial Court. Ito ang naging desisyon ni Senate Committee on Women Chairperson Senadora Riza Ontiveros matapos ilatag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang kwestiyon sa legalidad ng paghawak ng Tarlac Court sa kaso ni Guo. Paliwanag ng Majority Leader, labag sa batas, partikular sa RA 10660 ang paghawak ng Capas Tarlac RTC sa kaso ni Guo dahil hindi dapat ihain ang kaso ng isang halal na opisyal sa judicial region na pinaglilingkuran nito. Dahil sa kwestiyon na ito, iginigiit ngayon ni Tolentino na ang Senado ang dapat ang humawak sa kustudiya ng alkalde o ng dating alkalde. Ayon kay Ontiveros, habang nire-resolba ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Department of Justice o DOJ, ang usapin ay susulat rin ang kanyang komite sa presiding judge ng kaso at sa Office of the Ombudsman. At habang hindi pa nare-resolba ang legal na issue na ito ay sa PNP muna, anya si Guo una na ring sinabi ng senador na makikipag-ugnayan ang Senate Office of the Sergeant at Arms sa PNP para kung sakaling maghain ng piyansa si Guo ay ibibigay agad sa mataas na kapulungan ang kustodiya nito. Sa iba pong mga headlines ngayon, nagpasalamat ang Police Regional Office 11 sa tiwalang ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maging matagumpay ang ikinasinalang operasyon. Ito'y para tuluyan ng malaglag sa kamay ng batas si Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy. Gayon din ang 4 na kapwa-akusado nito sa mga kasong child at sexual abuse, gayon din sa qualified human trafficking. Sa pulong balitaan sa Campo Crame kahapon, binigyan din ni Davao Regional Police Office Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III na umabot na sila sa sukdulan sa loob ng 2 linggo nilang operasyon. Marami anya silang ikinonsidera para matiyak na magiging mapayapa ang paghahain nila ng warrant of arrest, subalit napakaraming balakid ang dumating sa kanila. Una rito, pinapurihan ng Pangulo ang PNP sa pagdalima nito sa kanyang utos na huwag umalis sa KOJC compound hanggat hindi nila hawak si Kibuloy at mga kapwa-akusado nito. Alas 9:15 ang oras natin, bayan. Sa iba pang mga headlines ngayon,
AFP dumistansya sumunod yung paglilipat ng kustodiya kay Pastor Apollo Kibuloy sa pasilidad ng ISAF. Dumistansya nga po ang Armed Forces of the Philippines sa nais ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy, na ilipat ng kustodiya ito sa Campo Aguinaldo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, suportado nila ang mga naging hakbang ng Philippine National Police mula ng ikasang operasyon nito laban kay Kibuloy. Binigyan din ni Padilla na ang pagkakaaresto kay Kibuloy ay tanging mandato ng pulisya na kanilang sinusuportahan at magpapatuloy ito para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan kung kinakailangan. Una rito, sinabi ng Department of National Defense na kanilang tinututulan ang anumang musyon na maglilipat kay Kibuloy sa kustodiya ng militar. Iginiit po ng kagawaran na may mahigpit na operational security protocols na sinusunod sa mga pasilidad ng AFP at hindi akma na dito manatili ang isang individual na may kinakaharap na kasong kriminal. Samantala, nakalusot na po sa House Committee on Appropriations ang panukalang 10.5 billion piso na budget ng Office of the President. Para po yan sa 2025 nang walang pagbusisi sa mga miyembro ng komite. Itinulak ni Vice Chairperson at ABAR Representative Ching Bernos ang pagtatapos sa budget deliberation ng OP budget bilang pagkilala sa quote-unquote parliamentary courtesy. And we quote, "As part of the long-standing tradition and practice of the House of Representatives and the Committee on Appropriation to extend parliamentary courtesy of the office of the President in recognition of its distinguished role and significance in government, I move that we terminate the budget hearing of the Office of the President." End of quote. Kinontra ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang motion ni Bernos pero natalo ito sa botohan. Umabot sa 48 miyembro ng komite ang pumabor sa pagsasara ng deliberasyon sa panukalang budget ng OP habang 3 naman ang kumontra. Samantala, General Bantag, tinatago ng mga PNPA mista at politiko. Alam na ng gobyerno ang posibleng pinagtataguan ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, pero nahihirapan silang maaresto ito dahil sa mga tao nagbibigay proteksyon dito. Ilan sa mga pumoprotekta umano kay Bantag, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kaya mga kaklase ng una sa Philippine National Police Academy, class of 1996 at ilang politiko na hindi niya pinangalanan. We quote, "He's been protected by his classmates in the PNPA who are now in power and some politicians are practically protecting him and we are getting to it very soon." Mga pahayag po ito ni Secretary Remulla sa panayam sa telebisyon. Nagbabala pa ang kalihim na kasama sa makakasuhan ay ang mga nagbibigay ng proteksyon kay Bantag. Si Bantag ay kinasuhan sa pagpatay di umano kay broadcaster Percival Lapid mabasa sa Las Piñas City noong Oktubre 3, 2022. Samantala, Commission on Human Rights iniimbestigahan ang umano'y pangangagat ng isang guro sa kanyang 2 estudyante sa Cebu na tumangging magpakita ng abs. Nagkasa ng motu proprio investigation ang Commission on Human Rights sa Region 7 kaugnay sa reklamong sexual advances laban sa isang guro na umano'y nangagat ng 2 estudyanteng lalaki. Sa inisyal na ulat, sinabi ng mga biktima na pinilit ng kanilang guro na ipakita ang kanilang abs ngunit tumanggi sila. Bagay na ikinagalit ng guro kaya't kinagat ang isang 17 anyos na biktima sa likod at sa kanang braso naman ang 14 anyos na biktima. Ayon sa CHR, nakikipag-ugnayan na ito sa pamilya ng mga biktima at sa Philippine National Police Region 7. Kaugnay nito, mariin namang kinundinan ng CHR ang anumang uri ng sexual advances at hindi naaangkop na asal lalo na sa mga bata at partikular sa mga institusyong pang-edukasyon. Ayon pa sa CHR, labis na nakababahala ang mga ganitong insidente lalo't kinasasangkutan ng mga guro na may responsibilidad na itaguyod ang edukasyon ng kanilang mga mag-aaral. Handa naman anyang CHR na magbigay ng suporta at tulong sa mga biktima at kanilang pamilya.
Hinihikayat din ito ang mga biktima na maghain ng kaso laban sa guro. At yan po ang mga headlines ngayon. Sa ating pong pagbabalik, talakayin po natin ang atin pong mga balitang lokal dito lamang sa PIO sa Teleradyo Live.
Check your time. Oras po natin, 9:26 na po in the morning. Nagpapatuloy po ang programang PIO sa Teleradyo ngayon pong araw ng Martes. Again, September 10, 2024. Oy, binabati lang natin ng good morning yung mga nanonood ngayon. Tulad po ni Ma'am Imelda Lizano Pahe. Good morning po. Thank you for watching. Diyan po siya sa Teleradyo ngayon na nakanood. Nakanood no? Eto pala, no, kahapon, ipinost natin, of course, napakahalaga kasi sa ating mga kababayan, yun pong lagay ng panahon kasi, nagpaplano po tayo ng mga everyday natin activities. Depende sa kung anong weather. And alam naman natin yung lagay ng weather ay nakaka-apekto nga, no, doon sa daily activities natin. Nakaplano tayo, makakancel kung uulan, di ba? So, every day po, actually every 3 days, nagre-release ang Public Information Office ng weather outlook mula sa weather.com. Pero of course, yung general weather information ay pinagkakaloob natin sa inyo mula po sa DOST Pag-asa. So, ngayon ng Tuesday, partly cloudy. Wednesday, tomorrow, cloudy skies. Sa Thursday, malaki po yung chance ng mga pag-ulan, no, within Tagkawayan. And yung weather outlook na to ay specifically created for Tagkawayan, no, based dun sa data ng weather.com. So sa Friday, expect natin yung light rain. Saturday, tsaka Sunday, expect natin yung mga light rains. So, speaking of activity, naghahanap na po. Meron pala kaming PMT orientation ngayon pong umaga. Binabati natin ng good morning. Nanonood yata sila yung mga taga HR office. Good morning po sa inyo. Papunta na po ako. Meron lang po tayo mga public service announcement na nakapost po sa page po ng Teleradyo. Kung kayo po ay nasa Channel 9 ngayon, baka hindi nyo po napapansin. No? Meron pong mga public service announcement dyan. Mga nawawala. No? Tulad po ng unang announcement na ito, iPhone 7 na color black, mirror casing, may cartoon character na wallpaper. Ito po ay maaaring nawala sa Munhay, sa Tagkaway National High School, sa public market o sa Barangay Rizal. Naku, medyo madami-dami ang tawag dito, lugar na pinaghihinalaan kung saan siya nawala. No? So pag-aari po ito ni Eugene Clark Eradaw. So kung mayroon po kayong information tungkol sa isang iPhone 7 Black, no, na nawawala, pwede po din yung i-text ang number po ng may-ari sa 0907-802-9099. Again, that's 0907-802-9099. Yan po yung cellphone number. Pangalawa, mayroon nahanap na kaya wala pa namang update, no, mga search. Yung pusa na nawawala, no? Nakita noong August 24 sa Barangay Santa Cecilia, pag-aari po ni Ma'am Eva Margalio. Ito pala pag-aari po ng kasamahan natin dito sa LGU, si Ma'am Eva. Kung meron po kayong information tungkol po sa pusa, kulay itim at puti, no? Maaari niyo po siyang kontakin sa cellphone numbers 0966-447-6632. Again, that's 0966-447-6632. Or sa 09466766-727. 246-810. 09466766-727. Ayan. So, para po maibalik ng mga nakakuha, no? Kung sakasakali. By the way, noon pong Friday, mga kasama, ay sinimulan po, no? Yun pong celebration ng 124th Philippine Civil Service Anniversary dito po sa Tagkawayan, Quezon sa pamamagitan ng isang sundown at umbrella parade. Kasi inabot na ng ulan ang pagpaparada ng mga empleyado. Dinaluhan po ito ng mga empleyado, of course, ng munisipyo at ng mga national government agencies. Kasama po yung mga taga-PNP, Bureau of Fire Protection, DepEd, mga taga Maria L. Eliezer General Hospital, Water District, and yung mga taga Municipal Trial Court. No? So, nakibahagi po sila sa... DILG pa pala. DILG, kasama din po sila. Nakiisa po sila doon sa kick-off ceremony o kick-off program
ng PCSA anniversary ngayon pong 2024. And every week po, ngayon pong September, mayroon pong mga nakatalagang mga activities. Nahati po ulit sa tatlong grupo, no? Yung atin pong mga lingkod bayan, yung grupo ng matatag, marangal at magiliw, no? Para magkaroon po ng iba't ibang mga friendly competitions, no? Mga friendly competitions kung saan maglalaban-laban sila. May basketball, may volleyball, mayroon din yatang contest sa pagsayaw, may contest din sa info video making contest, no? So makikita natin yung husay at galing ng mga empleyado sa iba't iba namang mga larangan. So kahapon Monday sa flag ceremony, nabanggit po ni Mayor na excited si Derek, ipapasok na sana niya yung mga picture eh. So megway lang ako. Kahapon po Monday sa flag ceremony, sabi nga ni Mayor, napakahalaga po nung pagdiriwang po na ito, no, sa atin pong mga empleyado. Kapag sabi niya, time ito para magkaroon ng break konti yung mga empleyado sa pang-araw-araw, no, na routine. Kasi alam niyo ninyo, hindi tulad ng mga ibang mga government employees, no, wala talaga nakatalagang bakasyon, no, ang mga empleyado. Although meron kami mga forced leave na kailangan din magbakasyon. Pero yun po talagang nakatalaga na bakasyon para sa mga extracurricular activities, ika nga. Yung September po, naging kagawian na natin dito nung mga nakaraan taon pa na maglagay ng iba't ibang mga activities na pagkakataon na makahinga ng konti yung ating po mga empleyado. So sabi nga ni Mayor, kasama po yung mga national agencies, sama-sama po, no, na mag-celebrate. At sabi niya, ito po ang bahagi ng taon. I am quoting, no, the words of Mayor. Ito po ang bahagi ng taon kung saan tayo bilang mga lingkod bayan ay nakakapag-banding, makakapag-relax tayo. Marirenew natin ang ating energy dahil alam naman natin na sa buong isang taon, tayo'y busy sa paglilingkod sa ating bayan. So, kung makikita po ninyo na may mga laro, may mga activities, may mga sayawan yung mga empleyado, ay bahagi po kasi ito ng celebration ng Philippine Civil Service Anniversary dito po sa Bayan ng Tagkawayan bilang pakikiisa siyempre sa atin pong PCSA at sa Civil Service Commission sa buong bansa. So kahapon din po, Monday, ito na direct, yan na yun, abalang-abala po ang tanggapan ng ating punong bayan dahil nga sa pag-Monday po, no, yung mga kababayan natin na may mga sadya po sa tanggapan ay dyan po dumadagsa. Dyan po sila pumupunta. No? So iba't ibang pulong po, sektoral ang pinangunahan ni Mayor Carlo kahapon. Kasama po dyan yung pagbibigay po ng certification sa mga bagong accredited na samahang pangsakahan. No, kasama Sir Marvin kasi may mga i-register po kasi yung mga samahan natin sa Department of Labor and Employment. And afterwards ay kinikilala sila bilang part po ng mga CSO sa atin pong Sangguniang Bayan. So yung ating mga barangay officials, mga empleyado po ng munisipyo, mayroon pong mga sadya po kay Mayor Carlo, and yun pong mga kawani, no? For example, kahapon nagkaroon din po ng meeting kasama po yung Local Finance Council para pag-usapan, of course, yung iba pong mga usapin tungkol sa budget natin for the rest of the year 2024 and yung ating fiscal year 2025. Last episode po ay naibalita ko po sa inyo that the executive branch, no, ng ating pong LGU ay nakapagbalangkas na po ng budget and nagkakaroon na lang po ng finalization and prioritization with regards to the proposed budget 2025 na ihahain po sa Sangguniang Bayan. Kasama din po sa mga nagtungo kahapon, ang mga taga-DepEd, yung pong mga iba't ibang mga organizations like yung Zumba and ang Bureau of Fire Protection, no, yung Tagkawayan PFP. Mga update yan tungkol doon sa ginagawang bagong fire station. And may isang grupo po ng investors kahapon, I think may tinatayo silang isang investment dito sa ating bayan. Nag-courtesy call sila kahapon kay Mayor para pag-usapan and magbigay ng update tungkol doon sa project. So kapag plansyado na, and I think pag nag-start na, pwede na siguro natin yan madiscuss dito po sa ating programa.
And siyempre po, maliban dyan, mga sangguniang barangay, nabanggit ko naman na po kanina, na kasama po sa mga hinarap po ng ating kagalang-galang na punong bayan, no? Para sa kanila mga concerns with regards po sa kanila pong mga constituents and mga barangay natin. So, si Mayor po ngayon ay nasa isang meeting outside ng munisipyo. I think mayroon po siyang dadaluhan na mahalagang okasyon, kaugnay po naman ng iba pa natin mga stakeholders pagdating po sa peace and security. So, pinapaalala rin po natin, nung ilang araw na lang ba, I think 20 days na lang, bago po matapos ang registration para sa pagboto sa 2025 elections. So, sa masusunod na araw, we will try po to talk to the election officer ng Tagkawen, Quezon to give us an update. Siguro, we will request an update sa pagboto. Kasi ang atin po kasi mga kababayan, sanay tayo na pag malapit na pong matapos, saka po tayo dumadagsa. So ano yung preparation? Kasi para masiguro na ma-accommodate yung lahat ng magpaparehistro, magta-transfer in preparation po sa 2025 elections. Kasi alam naman natin ngayon September na next month actually, ay filing na ng Certificate of Candidacy. Diba, inaabangan natin yan. And ang election natin for the next year, midterm election yan para sa mga senador and sa Congress, and of course yung mga municipal and city councils and mayor and vice mayor. So, antabayanan po. Yung teleradyo, bibigyan po kayo nila ng update tungkol sa magiging daloy po ng filing of Certificate of Candidacy, I think. And prior to that, ayun nga po, yung update natin with regards to registration, voter registration efforts ng Commission on Elections. And pinapaalala natin, kung kayo po yung mga taga-Tagkawayan pero wala po kayo dito, siguro nasa mga city kayo or Metro Manila or overseas, there are certain areas po na mayroong satellite registration sites, especially yung mga malls. Alamin po ninyo, kasi kung kayo po ay kinakailangan magparehistro, magpa-reactivate, magpa-transfer, pwede nyo po yan gawin diyan po sa mga registration sites ng COMELEC na itinalaga. Pero kung kayo naman po ay nag-iisip na kailangan yung umuwi dito po sa Tagkawayan para lang di makabisita at isabay po yung pagpaparehistro, bigyan po namin kayo ng update kasi nga baka magsabay-sabay po kayong umuwi. So kung September 30 po yung last day of filing ng September 30 yung last day for registration, baka magsabay-sabay kayo tapos yan po kasi ang alam ko hindi talaga na-extend pagkatapos ng 12:01 di na pumapasok sa system nila yan. So baka malate po kayo, kaya paulit-ulit namin pinapaalala kasi sayang po yung pagkakataon ninyo makaboto kung hindi po kayo makakapagparehistro dahil lang sa kayo po ay inabot na ng deadline ng registration. Oras natin po, eksakto yung punto, 9:40 po ng umaga. Yan po muna ang atin pong kabuuan ng programang PIO sa Teleradyo ngayon pong araw ng Martes. Tayo po magkakarinigan muli sa araw po ng Huwebes. Same time, same station. Kaya po, tutok lang kayo dito po sa PIO sa Teleradyo. Tapos sa tanggapan ng Punong Bayan, din po namin ang mga impormasyong sapat at impormasyong tapat. Dito po ang PIO sa Teleradyo. Bye!